sa isang pagkakataon. Sabi ng isang analyst na ang susi sa kinatatakutang World War III ay ang labanan sa ating rehiyon, partikular ng Taiwan kontra sa China. Ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto patungkol dito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang labanan sa pagitan ng China at Estados Unidos hinggil sa Taiwan ay isang digmaang labis na para sa mundo ngayon, sabi ng isang eksperto. Nakatambay ang mundo sa nagtataasang tensyon dulot ng agresyon ng Israel sa Gaza, ang digmaang Ukraine at Russia, kawalan ng tiyakan sa rehiyon ng Sahel at iba pang mga alitan, kaya't nagkakaroon ng maliit na pag-asa sa pandaigdigang kapayapaan at mas malaking pag-asa sa paghuhudyat ng pandaigdigang kaguluhan, nahahantong sa tinatawag na World War III. Subalit may isa pang rehiyon na mainit kahit na sa mas tahimik na paraan dito sa Silangang Asya. Samantalang patuloy na naglalayag ang mga barko ng digmaan ng United States sa Taiwan Strait at patuloy na iniinis ang China, nanatili naman ang kalagayan ng hindi pagkakaroon ng alitan sa rehiyon. Gayunpaman, kung magkakaroon ng armadong tunggalian sa pagitan ng mga naval forces ng US at China hinggil sa Taiwan, ito ay magiging isang digmaang labis. Ayon kay David F. G. Campbell, isang associate professor para sa Cooperative Political Science sa University of Vienna. Ika pa sa AA News, nagsalita si Campbell sa Anadolu noong Sabado sa isang eksklusibong panayam sa gilid ng Stratcom Summit sa Istanbul na isinagawa ng Turkish Presidency's Directorate of Communications, at ito ay ukol sa pagpapasiklab ng isang digmaang pandaigdig. Nang tanungin kung ang isang konfrontasyon sa Silangang Asya ay magdadala sa isang ikatlong digmaang pandaigdig, sinabi ni Campbell na marami ng alitang nagluluto sa buong mundo at ang katakot-takot na epekto ng gayong konfrontasyon ay tiyak na magiging panghuli. Ang Taiwan ay namamayani sa kanyang geographical na kahalagahan at sa kanyang politikal na kahambingan. Ito ay de jure na teritoryo ng China ayon sa tinatawag na One China Policy ng ruling Chinese Communist Party o CCP ng China. Inaangkin ng gobyerno ng China ang soberanya sa Taiwan bilang inalienable part of China. Ang patakaran ng gobyerno ng United States na tinatawag na deliberate ambiguity tungkol sa Taiwan, na kinikilala rin ng Washington bilang bahagi ng People's Republic of China, ay nagpapahinahon sa mataas na diplomatic tensions dulot ng US arms exports patungo sa Taiwan. Kung magkakaroon ng diretsahang military konfrontasyon sa pagitan ng mga pwersa ng US at China, marahil ay nasa lamesa ang World War III, anya, isang digmaang labis na. Binanggit din ni Campbell ang iba pang mga alitan sa buong mundo sa gitna ng Russian invasion ng Ukraine at habang ang mga pwersa ng Israel ay pumapasok sa Gaza. Ngayon ay nag-aawayan ang Chinese at Amerikano sa Pacific. Ano na ang magiging resulta nito, anya? Tinukoy din niya ang mga pagtatalo kung ang digmaang Russia at Ukraine ay nagpapalapit sa isang diretsahang military confrontation sa pagitan ng China at US bago pa sumiklab ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine. Noong ika-7 ng Oktubre, isang usaping nuclear deterrence ang nagpapadya. Binanggit din ni Campbell ang patungkol sa isang kilalang theoretical na expert sa physics na si Albert Einstein na nagsabing, "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones," na naglalabas ng pinakamakapangyarihang hadlang sa digmaan, ang mga armas na nuklear. Binanggit din niya ang Budapest Memorandum, isang kasunduang nilagdaan noong 1994 kung saan ang United States, UK at Russia ay nagpanumpa na itataguyod ang seguridad ng Ukraine bilang kapalit ng denuclearization ng bansa na biglang naging ikatlong pinakamalaking nuclear power matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Hindi ako sigurado kung sasakupin ng Russia ang Ukraine kung hindi nito isinuko ang kanyang mga armas na nuklear, anya, sa pagtukoy na parehong fully nuclear armed states ng United States at China, at ang nuclear deterrence ay naglalagay ng hadlang sa hindi pagkakaroon ng alitan sa Silangang Asya. Siyempre, nakaharap din ang China sa ilang mga suliranin sa ekonomiya, dagdag pa niya. Inihayag ni Campbell na alam ng mga pamahalaan ng mga parehong bansa na masyadong mataas ang panganib upang itaya ang isang ganitong alitan.
may rasyonalidad na kaakibat ang liderato ng Chinese at Americans. Anya, nare-realize ng mga leader ng China at Amerika na ang anumang alitan hinggil sa Taiwan ay marahil ang huling straw bago ang World War III. Ngunit ipanalangin natin mga kaibigan na hindi ito mangyayari. Roma 5:2-5. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan. Tayo ay makibahagi sa kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng panghahawak sa pag-asa at magbibigay sa atin ng pagkagalak na magdudulot ng pagtitiis at pagtsatsaga na ito ay galing sa Banal na Espiritu. Kaibigan, hilingin natin mula ngayon ang lakas ng Banal na Espiritu na tayo ay punuin niya upang sa ganun makayanan nating mamuhay ng sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon ng katiwasayan ang ating buhay. Mula ngayon at magpakailanpaman, purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, Panginoon, ang mundo po namin ay hindi na po maganda. Tumitindi, Panginoon, ang alitan sa buong mundo na dulot ng kasamaan. Ngunit Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagagalak sapagkat sa mga pagkakataong ito, kami po ay lalong kumakapit sa inyo pong pagmamahal sa amin. Nanawa, Panginoon, pakaingatan kami, iligtas kami, Panginoon, at nawa magbigay ito ng babala sa lahat ng mga nakakarinig nito na kami po ay laging manampalataya sa inyo. Gabayan kami, Panginoon, at handa kami sa nalalapit ng pagtatapos ng mundong ito at tulungan kami na magkakasama na mag-rally together sa paghihintay ng pangalawang pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.